I'm so happy to have a very special person coming from the same alma mater, a father, a broker, a real estate appraiser, still working at the Office of the Municipal Assessor at Santa Maria, Bulacan for 10 years now. He has been teaching in Gardner College, Diliman, Quezon City since 2020 up until the present. What do you want to tell to these people? Especially yun na medyo at a later age mo rin nakuha yung mga licenses mo. Walang imposible kasi marami rin ako classmate na mas matanda pa sa akin na nag-try, nakapasa sila, naging successful pa rin sa exam. Kaya hindi totoo yun na wala na silang pag-asa. Okay ba ang assessor's path or okay na lang na mag-independent appraiser? Do you think the industry is still young or saturated now? Prof, can you recommend to our aspiring students ng real estate management saan sila pwede mag-enroll and kind of like a step-by-step procedure kung paano sila maging licensed individual? One Real Talk, one-on-one conversation. Hello, sir. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello, Vince. Welcome to One Real Talk. Tara, Prof, let's talk about real estate. Okay. Good morning, One Real Talkers, and welcome to another episode of One Real Talk with Master V. And today, I'm so happy to have a very special person coming from the same alma mater, a father, a broker, a real estate appraiser. He worked for still working at the Office of the Municipal Assessor at Santa Maria, Bulacan for 10 years now. He also worked for DOTR at MRT3 for 14 years, and he has been teaching in Gardner College, Diliman, Quezon City since 2020 up until the present. Of course, it is with high pride to introduce no other than Professor Brian Lociano. Professor, hello! And of course, good morning and welcome to One Real Talk with Master V. And ayan po, and I'm so happy na kasama niyo si Vince. Kapangalan ko pa yung anak ni Sir Brian. So, sir, tell us, what have you been doing in the Office of Municipal Assessor in the past years? And you mentioned, nandun pa rin po kayo ngayon. Basically, ang functions ng Office of the Municipal Assessor yung sa tax mapping, updating of all the real properties. Kasi yan ang lifeblood ng government. Diyan tayo nakakolekta ng taxes. Kaya dapat yung sa tax mapping, laging ina-update yan para mas lumaki yung collection ng isang local government unit. Okay, sir. And can you tell us also the story nung nagwo-work pa kayo sa MRT3? Diyan, malaki. Tagal nyo rin nag-work doon eh. Ang experience ko diyan ko na-experience yung hard work talaga, discipline, ganyan. Kasi naranasan ko diyan yung 24 hours na naka-duty, ganyan. Tapos yung countless times na bilang ng pera, yung sales. Maghapon, ang bilis ng oras para yung 8 hours ang bilis pa dahil lang sa pagko-compute yung pagbibilang ng pera, yung collection, sales. Siguro napagod na kayo, sir, magbilang ng pera. Kahit nga yung masalat mo lang yung pera, alam mo na kung magkano eh. Oo. Ginawakan mo, alam mo na. Okay. And then eventually you moved to the Office of the Municipal Assessor. Then I think it is when you knew about real estate pa, no? Na-realize ko, ito yung magiging line ko talaga, maganda yung niya. Ito yung gusto kong gawin sa real estate. Okay. Sir, just a question, did you take BSREM din? Yes. Sa Gardner College din? So, kayo yung first batch? Mga second batch. Okay. So, sino yung mga kabatch mo nun? Sila John Paras. Okay. Sila Mami Francia, Mami Wilma. Okay. So, kayo yung second batch na nag-take ng board exam na 2016? No. Nung nakagraduate kasi kami around 2017. Okay. Pero ako, na-delay yung pag-take ko ng brokerage exam kasi na-aksidente ako nung time na yun. Sa motor ba yan? Hindi, sa bike. Okay. Kinabukasan na yung exam, biglang... Kung kailan pa yung exam, no?
Okay. Pero sir, can you tell us why are you still connected with the assessor's office and what do you do with your other licenses? Nagpina-practice ko siya yung sa labas ng job ko sa government. When I have time sa yung walang pasok, yung not the office hours. Transferring of titles, ganyan. Processing Conveyances. Tapos may a few units for lease na Nagli-leasing ka din. yung lang naman, mga apartment ko, ganyan. Maliit lang naman. Okay. Pero Tapos sir, farming. most of the time, talaga nasa assessor's office ka. And how are you able to manage time kahit na nagtuturo ka pa? Grabe. Since 2020, Real Talkers, Professor Brian has been teaching with Gardner College, yung alma mater po namin. So, minsan ang hirap din ng demands ng teaching, sir. Oo. Pero iniisip ko kasi noon, ito yung pagkakataon na I can give back Wow, sa mga naman. student, di ba? Yung hindi mo na isipin yung kikitain mo. Basta yung may magawa ka, parang vocation kasi yung pagtuturo, di ba? Correct. May purpose ka. Oo nga, sir. And grabe, no? Bihira sa atin yung maiintindihan yung purpose at bihira din yung nagpipayback. And I'm so happy na isa ka sa mga kasama natin, Prof, sa academe, na kahit na paulit-ulit nakakapagod and all that, Minsan, tuloy pa rin tayo, no? It's passion. Talagang, nung time na yun, talagang hindi online class yung physical class. Grabe yun. Uwi ka, 1 a.m., ganyan. Grabe. After ng work mo. Biyahe pa, di ba, Prof? Sa Bulacan ka, di ba? Okay, so Real Talkers, we have here also Professor Brian as a father. Okay? So, Prof, ilan ba ang anak mo? Dalawa. Isang lalaki? Both lalaki. So, imagine as I'm working in the municipal assessor's office, a broker, and then a professor, and then a father. So, hindi ba mahirap sa isang ama na katulad ninyo, Prof, na gawin lahat yan? Definitely, ultimately kasi para sa mga pamilya mo yan eh. Talagang gagawa ka ng paraan kasi kung gusto mong maging convenient yung buhay nyo, ganyan, talagang mamanage mo yung time mo at hanap ka ng kung paano ka kikikita eh. So, ano bang lagi nyo nalang iniisip kahit nakakapagod? Ano ba ang isang pampakonsuelo or dapat na lagi iniisip ng isang ama para hindi niya maisip yung mga pagod niya? Basta yung maibigay mo sa mga anak mo yung kailangan nila. Siyempre, sa isip din niya na ginagawa mo yung part mo, yung responsibility mo bilang ama. Kahit na hindi naman natin masasabing magiging perfect tayo na father, ganyan. Pero yung maiprovide mo yung kailangan nila at hindi ka i-respect mo rin yung kanilang space or yung yung gusto nila sa buhay nila, ganyan. Okay, that's true, Prof, no? As a father of two, Prof, do you also want your children to become like you in the future? Kung ako tatanungin, gusto ko, pero siyempre may mga sarili silang pangarap, ganyan, na kahit isabihin kong ito ang magandang profession, kung ano yung gusto nila, yun ang susundin ko. Kasi silang nakakaalam naman kung ano yung decisions nila sa buhay nila. So, ayaw mo silang mag-assessor's pero office? Kung gugustuhin ko talaga, maganda. Pero si Vince kasi gusto niya pilot daw sa ngayon. Wow! Vince pala who wants to become a pilot. Well, that's better maybe. Pero, Prof, gusto malaman ng mga Real Talkers natin kung papaano from assessor's office, you've seen a bigger opportunity in the real estate industry. Paano transition yon? Maybe you had someone na nag-inspire sa'yo or gave you wisdom about real estate. Can you tell us your journey? Kasi nung napag-aralan ko tong real estate, nakita ko na lahat halos ng ginagawa natin nag-e-evolve sa real estate. Kahit na, tsaka ang real properties talagang hindi bumabagsak ang presyo niyan, nag-appreciate lagi. Kaya talagang ang naisip ko, real estate, dyan makikita kung sino yung mga talagang maganda yung buhay o yung successful sa buhay. Kasi sa real estate, napakalaki na opportunities. Especially, ang daming construction sa Philippines, ang daming supply ng mga properties. Parang, di ba, Prof, non-stop yung opportunities kasi pag billing ngayon, bago yan. I-resale din, kailangan na naman tayo. So, paulit-ulit lang, hindi tayo nawawalan ng opportunity. And Prof, especially now
na meron tayong bagong pirmadong batas. If you've heard the Republic Act 12001, yung RP VARA, yung Valuation Act na pinirmahan ni PBBM. What do you think is the impact of this to real property valuation? Ang pagkakaalam ko at intindi ko sa batas na yan, parang ang magiging valuation na ng mga properties na pagbabasihan ng pagbabayad ng capital gains or taxes sa BIR ay manggagaling na sa opinion value ng mga Appraisers. municipal assessors. And assessors. Okay. Kasi sa ngayon, yung zonal values na BIR. Approved ng BIR, mataas talaga yung zonal valuation. Pero ang nakikita kong magiging pagbabago diyan kasi yung sa valuation ng mga municipal assessors, hindi ganun kataas yung value. Ang advantage niyan sa mga buyers o yung mga property owners, maliit yung babayaran nila ng mga taxes sa BIR. Kaso, ang negative na effect naman yan, yung collection ng BIR babagsak. Diba? Okay, pagdating sa mga taxes. Prof, if you were to advise our audience now, okay ba ang assessor's path or okay na lang na mag-independent appraiser? Alin ang mas okay na tahakin ng isang licensed REIA, given the chance? Kung ako para sa akin, mas maganda yung, kaya tingin ko yung batas na yan talagang, yung sa RESA yan sa 9646, talagang ang binigyan ng pansin dyan yung maging license yung mga appraisers. Kasi dyan na talaga yung pinapractice sa government na yung appraisal or yung ginagawa talaga sa tax mapping and assessment operations. Kaya mas magandang yung mostly yung nag-aaral sa school natin na nagte-take niyan na nanggagaling din sa mga nasa government na gusto makapasa para maging real municipal assessors o city assessors. Yun ang balak nila. Exactly. Yung naka-enroll ng REM na nasa assessor's office. Sa government. How about paano if merong ayaw naman ng government, gusto lang maging independent appraiser? Walang tali. Marami rin namang opportunities para doon kasi example, yung mga expropriations ng government. Exactly. Yung mga property owners, kumukuha ng appraisers yan, private appraisers, para ma-value yung properties nila. To have an unbiased opinion. Dahil para mas maganda yung, makuha nila yung talagang value ng property nila na nababayaran sa kanila ng gobyerno. Ganun. Prof, I knew that you had your first undergraduate, yung ating BS Business Administration. Yun yung first nyo. Yes. Where did you take that? From Colegio de San Juan de Letran. Wow. Intramuros. Ayan, mga fans ni Professor Brian Luciano. Doon daw po ang kanyang first undergraduate course. To be followed by, of course, Rin ako, applied programming sa STI. Tapos, graduate ng Master in Public Administration sa PUP, MPA. Santa Mesa. Para tayo ng school, Prof. Siya, Open University. OU, okay. And then, finally, yung last? Yung PSREM from Gardner College. Di ba, Prof? During our time, face-to-face pa yung yung learning natin. Face-to-face. Pero suddenly, nag-pandemic. So, when I took the board, pandemic na. So, wala na kami mga moment, wala ng PICC, wala ng mga face-to-face oath-taking. How was the struggle nung panahon, Prof. Brian, ng pandemic? Again, you are a father, a broker, an appraiser, also work for the government. So, kamusta yung struggle mo nung panahon ng pandemic? Ang isang kagandahan nun, pag nasa government ka, hindi ako masyadong nahirapan na lumabas ng bahay kasi kami, authorized kaming lumabas, magsilbi dun sa Frontliners. Frontliners. Kaya nakakalabas ako. Yun ang kagandahan nun. Financially, walang naging impact masyado? Marami ka namang source of income kung alam. At saka naisip ko na rin maging ready pagka yung time ng mga ganyan, mga pandemic. Dapat meron ka naitabing or na-save. Kaya nakasurvive naman. Enough naman yung na-save ko para makakain kami ng maayos. Ganyan. Wow, ang galing ni Prof pala sa budgeting. 5 years from now, Professor Brian, where do you see yourself?
ang nakita ko, nandun pa rin ako sa government. Kasi ang plan ko talaga, makapag-retire ako at 65. Kasi nag-start na ako sa government talaga eh. 24 years na ako sa service. Correct. Pag tinotal mo, di ba, Prof? Kaya nandun pa rin ako, pero alam ko may mga opportunities na rin na para mas maging yung career ko sa government tumaas yung position, ganyan. Tsaka at the same time, dumami pa yung clients ko Okay. outside. Alright. Correct. Prof. Brian, how about those who are aspiring to become like us, brokers, appraisers? What do you want to tell them? Yan. Coming from the government ka, ha? Dahil, gusto mong yung profession na to na maging realtor, ganyan. Talagang gusto mo, mahal mo yung trabaho, interested ka. Yun. Talagang marami kang, ito ang magandang opportunity para sa mga gustong realtors or mag-practice ng real estate service. So, marami ka ring, yung mapagkukunan mo ng resources para ma-develop mo yung skills mo, tsaka new learnings, developments, ganyan. So, kumbaga, Prof, you're saying, walang tapon dito sa real estate. Wala. Talagang makakuha mo lahat kung gugustuhin mo. Kasi lahat ng ginagawa mo connected sa real estate sa pang-araw-araw na buhay mo. At what age did you pass the board exam, Prof. Brian? Sa brokerage nung 2021, tapos yung appraisal nung 2019. Okay. They are saying na, lalo na yung mga nakikilala ko na nasa age 50s, 60s, nawawala na sila ng pag-asa na wala na. Parang hindi na sila naniniwala na kakayanin nila mag-BS REM or even pass the board examinations. What do you want to tell to these people? Especially you na medyo at a later age mo rin nakuha yung mga licenses mo. Walang imposible kasi marami rin ako classmate na mas matanda pa sa akin na nag-try, nakapasa sila, naging successful pa rin sa exam. Kaya hindi totoo yun na wala na silang pag-asa. Talagang darating din yung time mo na magiging successful ka dyan sa real estate, sa exam. Prof, the impeding war in the region. Like, it has been out in the news na baka sakaling magkaroon ng gera nga po sa pagitan ng mga bansa na alam na natin kung sino-sino yan. Do you think it will happen? And what do you think can be the impacts of that to our industry? I don't think hindi na matutuloy yan kasi kung pag-aaralan talaga ng mga superpowers o ng mga bansa na hindi ka mag-e-enter sa war or conflict. Kasi ang pinaka-importante yung negotiations or business ng bawat bansa alam naman natin yung China, isa sa napakalaking business partner ng Pilipinas diyan. And yung US, may mga debts din sila sa China. Kaya hindi totoo yung parang minsan yung media na lang ang nagpapalala ng kwento or nung news na mislead yung mga tao. So do you think it will really not happen? Yes, hindi mangyayari yan. Okay. How about other countries attacking China instead? Is it possible? Hindi siguro kasi kung may mga intelligence naman sila, pinag-aaralan nila yan. Alam nilang ang China tahimik lang. Tsaka, naniniwala ako ang China, hindi naman siya yung nagiging aggressive Sa news lang siya. Kumbaga pag sa history, kailan ba naging assertive ang China? Parang wala. Wala naman. And nung hindi pa tayo na-colonize ng Spain or ng America, na andito ng China, partner na natin yan sa business. So, parang deeply rooted yung relationship natin sa kanila. Although, we can really not say na safe na. So, ang tingin ko naman yung mga government officials natin, alam nila yung maaaring maging situation. So, pag nagkaroon ng conflict, may mga backup plan siya, saka napo-forecast naman nila yan Tsaka para yung economy natin, hindi bumagsak, alam nila yan, magagaling naman yung mga leaders natin Do you think, Professor Brian, na hindi tayo mapaparalyze kung sakali man na magkagera? At sa tingin mo, ano ang market na medyo babagsak kung sakali lang magkagera? Maaaring bumagsak yung sales, ganyan, dahil wala namang gusto mag-invest pagka may conflict na ganyan, di ba?
Kasi baka ipaparalyze nilang Central Philippines, yung Manila eh. So, dito lahat halos tayo kumikita, di ba? Especially mga sales kami, mga freelance brokers, dito talaga. So, kung hindi maging operational tong Central Manila, damay-damay talaga. Magiging mahirap. Prof, another question is, do you think the industry is still young or saturated now? Kasi they say marami na daw brokers, ang dami ng competition, masyado nang marami tayo. So, totoo ba yun para sa'yo or do you think talaga nagsisimula pa lang tayo? Ang nakikita ko na hindi naman tayo nagsisimula pa, hindi pa young or what you say, yung young, bata pa yun natin, hindi naman. Hindi lang tayo parehas nung yung law enforcement natin sa real estate. Hindi lang masyadong napapatupad yung ibang laws na tulad ng sa ibang bansa. Pag yan mas hinigpitan pa, mas magiging maganda yung flow ng negotiations, ganyan. Yun. Saka basta hindi tayo naiiwan. Maganda, maraming opportunities. Like kung for example, tayo may mga sarili tayong clients eh. Nadadagdagan niya kasi siyempre pag halimbawa nagawa mo yung pinapagawa sa iyo, ikukwento yan sa ibang niyang mga constituents or mga kakilala na si ganito, i-recommend ko sa iyo, ganyan. Kaya, dumadami talaga yung clients mo, hindi na uubos yan. Exactly. Anyway, Prof, going back, you mentioned earlier na talagang passion mo mag-teach, right? And as an academician like me, pareho tayo ng tinuturuan, Gardner College. Sa tingin mo ba, mas maganda talaga na aralin muna yung batas bago mag-practice? Yes. Kasi sa nakikita natin, di ba, yung mga unlicensed salesperson, wala yung ethics eh, wala. Ethics. Kaya pag nakapag-aral ka, alam mo yung discipline tsaka yung mga kung paano talaga makipag-transact ng maayos. Hindi yung pag unlicensed, at nakikita mo naman ang laki ng effect sa mga nagiging clients mo na nanggaling sa unlicensed agents, ganyan. Marami silang sasabi na parang kisisi sila, bakit sila nakipag-transact. Maraming mga back job, maraming mga problema. Kasi pagka-license, mas kampante yung kalooban nila na license yung gumagawa, ibig sabihin, may panananagutan yan sa batas. So, kung sila gagawa ng unethical or illegal na transactions, yung license nila, maaaring mapasama yung lisensya nila. Ganyan. So, always transact with licensed practitioners, Prof. No? Speaking of license, pinag-usapan na natin very prestigious license, Prof. Merong mga proponents sa industriya natin, Prof. Brian, na dapat daw ang batas natin i-amend and dapat daw lahat na ng practitioners, especially in the selling side, ay licensed brokers na lang. Hindi na pwede yung accreditation lang ng salesperson, yung mga 72 units lang in college. They want, since naman daw kumakalat na sa buong Pilipinas ang real estate practice, dapat daw lahat na licensed brokers before you even sell or represent any parties. What's your take on that, Prof? Hindi siya hindi siya magandang kung puro brokers nang magpa-practice. Kailangan talaga may mga salesperson. Dahil sila yung parang mga foot soldiers mo na ikaw lang yung magko-command sa kanila na ganito ang gawin. Tsaka hindi lahat capable na makapag-aral ng yung 4-year course, di ba? Kaya nga tayo mayroong sinasabi ng government na kahit makatapos ka ng senior high school, pwede ka nang mag-apply sa trabaho, di ba? Kaya hindi siya applicable or hindi ko ma-recommend na gano'n ang mangyari. Dahil yung salesperson, malaking bagay yan. Meron talagang, hindi naman lahat ng brokers magaling magbenta eh. Meron talagang yung talent niya sa pagsisale, yung mga kahit hindi siya broker magaling talaga sa tao. Tama naman po yan, Prof. And going back to the ratio that is currently applied, 1:20, one broker is to 20 salespersons. What's your take on that? Some are saying also na dapat mas malaki ang ratio, like 1:50, 1:100.
Tama ba yun? Or yung 20 kasi is parang may study na ito talaga lang kaya i-manage ng isang broker eh. Management-wise, 20 lang ang kaya talaga natin. What's your take? Dapat ba mas malaki na? Dahil kulang na masyado. Maganda na yung 20, hanggang 20 lang eh. Manageable. Kasi, hindi ka ma-pressure bilang isang broker kung pagka ganun lang kadami yung hawak mong tao. Siyempre, hindi naman ibig sabihin na 20 lang yung salesperson mo, 20 transactions lang din yung gagawin mo. May mga multiple transactions na hinahawakan per individual salesperson or sales, di ba? Kaya hindi mo masasabing madali na yung trabaho sa ganun. May mga transactions na mahaba ang process, ganyan. Oo nga po. At saka, Prof, I agree no, na dapat talaga may salesperson pa din. Kasi sa sobrang dami rin natin transaction, di na nga natin maharap yung iba. So, also, maganda din yung to give livelihood to those who can do it even if they cannot take the course anymore. Kasi hindi man lahat talagang kaya mag-budget para mag-aral ulit. Basta kaya mo yung may skills ka to do the job and to manage clients. And 72 units nga lang or second year in college. Pagka may halimbawa, kung yung salesperson naging successful na siya sa mga transactions niya, doon siya magkakaroon ng opportunities na mag-aral, di ba? Okay. And tingnan natin pag ready na siya din, kahit mayroon na siyang fund, mag-aaral na siya ng BS Real Estate Management. Prof, can you recommend to our aspiring students ng Real Estate Management saan sila pwede mag-enroll and kind of like a step-by-step procedure kung paano sila maging licensed individual? Nung sa part ko, kaya ako nag-aral sa Gardner, yung access sa transportation, madali ko siyang puntahan, gano'n. Hindi naman kailangan maging sa prestigious schools, basta yung passing rate ng mga naging students na titignan mo rin. Kamukha nung school natin, ikaw, isa sa mga naging top notcher ng board. Kaya kahit maliit lang yung school natin, nakakapag-produce siya ng mga galing talaga na. Marami rin pumapasa. Mataas ng passing rate. So, would you recommend Gardner College? Yes. Gardner College, na-advertise na naman kami ng libre. That's located in Cainta and in Quezon City. Prof, how would you also engage our fellow audience dito sa One Real Talk na maging realtors din sila? Kung talagang ang passion mo ay yung sa real estate, mag-research ka, yung lahat ng opportunities na nahandyan na lahat sa internet, makakita mo yung wealth of knowledge. Nahandyan yung time or chance mo na i-improve yung sarili mo day by day. So, just i-focus mo yung sarili mo sa ganun, yung ma-i-develop mo yung sarili mo. I remember before, nung nagsisimula pa lang ako, Prof. Brian, sa real estate, ang dami kong kamag-anak din, discourage ako. Sinasabi na sayang yung oras, ang tagal ng pag-aantay, etc., etc. And until now, na nakita nila yung magandang bunga, nagkaroon ng mga properties, investment, tsaka lang sila naniwala na okay pala sa industriya. Tsaka lahat ng halos ng wealthiest people sa buong If you're looking at the tycoons, di ba, may real estate. Nasa real estate or sa sales talaga sila, So, naging successful. Kaya real talkers, according to Prof. Brian, wag na po kayong mag-atubili, magdalawang isip pa. Nandito po ang opportunity sa real estate industry. And of course, Prof. Brian, just like to remind everyone the upcoming board examination for real estate appraisers on August 8. Ayan. So, yun po ang target schedule ng actual examination for appraisers. And of course, allow me to have this opportunity to endorse and promote our books from Reviewer 1 and Reviewer 2. Yours truly po ang author niyan. And I do hope that you will be purchasing my book through JMV Realty PH. That's the official Facebook account. You may place your order there. Someone will assist you. So we have 2 installments po ng book. Reviewer 1 for appraiser's exam and Reviewer 2 for broker's exam. Di ba, Prof? Yes. So let's ask some tips sa ating Professor Brian kung paano mo ipapasa or even top the board exam this August 8. Sa akin, yung experience ko noon,
I will not say na ako matalino or ano, ganyan. Nasa tao yan. Kung gusto mo makapasa, ang tip ko sa inyo, everyday mag-read, magbasa ka, mag-review ka, at least an hour a day. Yun. Isulat mo na isulat hanggang sa yung memory mo, parang tumatak na sa isip mo yung mga dapat na ma-encounter mo sa exam. And also, I recommend this, yung book ni Sir Vincent, Being a Bar Top Notcher. Wow. Board exam. Top notcher. Thank you, sir. Talagang yung nasa laman ng kanyang book, ma-encounter niyo sa mga dating na exam sa brokerage and appraisal. Thank you so much, Sir Brian. And also would like to thank our sponsors, JMV Realty PH. So, once again, as Professor Brian Luciano, co-professor and schoolmates from Gardner College, Diliman. Maraming salamat po. And would you like to promote anything, sir, to our audience, Real Talkers, your affiliations or any invitations? Bilang isang part ng sa government, ang masasabi ko sa bawat isa or yung hindi lang sa mga real estate practitioners or gustong mag-practice or bilang isang taxpayer, may yung gawin natin yung responsibility natin sa pagbabayad ng real property taxes kasi yun yung lifeblood ng government natin at yun yung malaking tulong sa ating economy. Yeah. Grabe, meron tayo ngayong special guest of course. At nakakatuwa, sir, na nagkita tayo ulit dito pa sa One Real Talk. And also, I like to thank na yung effort niyo po papunta dito. Thank you. So to those real estate practitioners who would like to have a collaboration, please send us an email to jmvrealtyph@gmail.com. And also, please like and subscribe to our YouTube channel, One Real Talk with Master Vince. To all one-on-one conversations and to all of our followers and likers, please see you again next episode. Dito lang po sa One Real Talk with Master Vince. One Real Talk, one-on-one conversation.